Sa mga balita po sa Metro Manila, pinayagan ng umuwi ang mga evacuees na lumikas dahil pa rin sa takot na dala ng bagyong Pepito. Sa Quezon City, mahigit 2,000 pamilya ang lumikas dahil pa rin sa bagyo. Ang giit ng aming mga nakausap na natuto na sila sa mga nagdaang bagyo, kaya't minabuti nilang lumikas na. Bukod sa Quezon City, maraming pamilya rin ang lumikas sa Maynila. Partikular yung mga nakatira sa tabing dagat katulad ng Baseco Compound. Mabuti na lamang at hindi gaanong naramdaman ang lakas ng bagyo sa Kalakhang, Maynila. Tiniyak naman ng Nunaia Infrastructure Corporation na may mararamdamang pagbabago sa paliparan ngayong holiday season. Ayon sa NNIC, kung dati 3 oras bagong schedule ng flight, ng flight pa, pwede magbukas sa mga check-in counter. Ngayon daw ay pwede na ito na agahan pa ng mga airline. Magdadagdag din ang NAIA ng immigration counters at maging ng immigration officers. Nilalaparan na rin ang mga kalye sa paligid ng mga terminal para maiwasan ang traffic. May point-to-point bus na rin mula NAIA papunta at pabalik ng Imus, Cavite. Pinag-aaralan ng iba pang pupwedeng ruta para mapabilis ang biyahe sa NAIA. Good job, in fairness, wala pang 1 taon. Excited na ako na hindi po maging reklamadora sa ating airport. Sa iba pang mga balita, umiiral na ang moratorium para sa excavation projects o mga proyekto kung saan kinakailangan munang sirain ang kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa mga bawal munang proyekto ang road reblocking, pipe laying, road upgrading projects. Sakop po niyan ng ang national at city roads sa buong Kamaynilaan. May mga maaari namang magpatuloy katulad ng government flagship projects, bridge repair at construction projects na hawak ng DPWH at mga flood control projects. Magtatagal po ang moratorium hanggang sa araw ng Pasko, December 25.